May mga kwentong hindi isinulat upang manakot. May mga kwentong isinulat upang alalahanin ang mga taong minsan naging mahalagang bahagi ng ating buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga bakas ng paa na naiwan sa loob ng isang bahay. Ito ay tungkol sa isang ama na hindi na nakauwi matapos siyang ospital. Ngunit sa paniniwala ng kanyang pamilya, nakauwi siya sa huling pagkakataon upang makita ang tahanang minsan na puno ng kanyang mga awitin, tawanan at pagmamahal. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay batay sa isang tunay na karanasang ibinahagi sa akin. Ang ilang pangalan at piling detalye ay binago bilang paggalang sa privacy ng pamilya. Ngunit ang pinakapuso ng kwento ay nanatiling tapat sa tunay na pangyayaring kanilang naranasan. May mga taong hindi kailangan magsalita ng marami para maramdaman mong mahalaga ka sa kanila. Hindi sila palabiro. Hindi rin sila mahilig maging sentro ng usapan. Ngunit sa paraan ng kanilang pagkikitungo, unti-unti mong mararamdaman na tinanggap kanila bilang bahagi ng kanilang buhay. Ganito ko naalala ang biyenan ko. Hindi man kami nagkasama ng napakahabang panahon, sapat ang mga pagkakataong nakasama ko siya upang maramdaman kong hindi niya ako tinignan bilang kapares lamang ng kanyang anak. Tinanggap niya ako bilang tao at bilang bahagi na ng kanilang pamilya. At sa iyon, sa mga bagay na hanggang ngayon ay taos puso kong ipinagpapasalamat sa kanya. Tahimik siyang tao. Hindi siya yung tipo na mahilig magkwento o magsalita ng walang tigil. Ngunit kapag nagkakatipo ng buong pamilya, lalo na kung may simpleng salo-salo o may pinagdiriwang nakaarawan, tila nagbabago ang buong paligid. Hindi nawawala ang kantahan. Minsan ay videoke, minsan naman ay gitara at keyboard na may kasama pang tambol ang bumubuhay sa gabi. Isa siya sa mga taong pinakamasayang panoorin sa mga sandaling iyon. Dahil bagamat tahimik siya sa pang-araw-araw, kapag may musika na ay makikita mong tunay siyang masaya. Marahil sa kanya rin namana ng kanyang mga anak ang pagmamahal sa musika. Halos lahat sa kanila ay marunong kumanta. At kapag nagsimula na ang isang awitin, hindi magtatagal ay isa-isa nang sasabi ang buong pamilya. Pati ang mga apo ay nakikikanta rin, kabilang ang anak namin. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang gabing iyon, ang unang pumapasok sa isip ko ay hindi ingay ng videoke, kundi ang tawanan ng isang pamilyang nagkasama-sama nang walang iniisip na anumang problema. Kapag dumadalaw ako sa kanila, madalas kami magkwentuhan habang naglalabas siya ng ilang bote ng serbesa mula sa maliit niyang cabinet. Doon niya palaging inalalagay ang aming iniinom tuwing nagkakasama kami. Habang lumilipas ang oras at habang tumutugtog siya ng gitara at kumakanta, tahimik lang akong nakikinig at paminsan-minsan sumasabay na rin sa kanyang kinakanta. Hindi ko namamalayan na unti-unti na palang nawawala ang pagod ko sa buong maghapon. Paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng payo. Hindi mahaba, hindi rin paulit-ulit. Ngunit sapat para maramdaman kong nagsasalita ang isang taong marami ng pinagdaanan sa buhay. May isa pa siyang simpleng ginagawa na hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin sa alaala ko. Sa tuwing uuwi ako mula sa kanilang bahay, kahit ilang beses ko pang sabihin, "Pa, huwag ka na mag-abala. Ihahatid pa rin niya ako hanggang sa sakayan."
Hihintayin niyang makasakay muna ako bago siya tuluyang umuwi. Noon ay inakala kong isa lamang itong simpleng kilos. Ngunit ngayon ko nauunawaan na isa pala iyon sa mga tahimik niyang paraan ng pagpapakita ng malasakit. Hindi ko noon inakalang darating ang araw na hahanapin ko pala ang simpleng paghahatid niyang iyon. Kung may isang alaalang gusto kong balikan, marahil ay ang mga gabing kumpleto ang buong pamilya. May tumutugtog ng gitara, may mga apong tumatawa, at may mga boses na nagsasabay-sabay sa iisang awitin. Noon, akala ko pangkaraniwan lamang ang lahat ng iyon. Ngayon ko lamang nauunawaan na ang mga pinakasimpleng sandali pala ang nagiging pinakamahalagang alaala kapag ang taong kasama mo sa mga iyon ay wala na. Lumipas ang mga buwan at unti-unti ring nagbago ang kasanayan ng bawat pamilya dahil sa pandemya. Ang mga simpleng bagay na dati ay hindi man lang namin pinapansin ay biglang naging mahirap gawin. Ang mga pagbisita ay nabawasan. Ang mga salo-salo ay naging bihira. At ang bawat paglabas ng bahay ay may kasamang pag-iingat. Isa rin sa mga unang nagkasakit ang biyanan kong babae. Hindi dahil sa virus, kundi dahil sa isang komplikasyon kinailangan niyang operahan. Noong mga panahong iyon, halos araw-araw na nagdarasal ang buong pamilya na sana ay makauwi siyang ligtas. Hindi naging madali ang mga araw na iyon. Ngunit matapos ang kanyang gamutan, ay nakalabas din siya ng ospital. Para bang muling nabuhayan ng pag-asa ang lahat. Akala namin ay unti-unti nang babalik sa dati ang aming buhay. Ngunit hindi pala doon matatapos ang pagsubok. Noong ika-3 ng Disyembre ay nagkaroon pa ng simpleng salo-salo ang pamilya para sa kaarawan ng isa niyang anak. Hindi man ako nakadalo sa gabing iyon. Ikinuwento sa akin kung gaano kasaya ang kanilang pagsasama. May kantahan, may tawanan, at gaya ng dati, hindi nawala ang musika na matagal na naging bahagi ng kanilang pamilya. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na iyon na pala ang huling pagkakataong magkakasama silang ganong kasaya. Kinabukasan, bigla siyang isinugod sa ospital matapos makaramdam ng matinding pananakit ng dibdib. Sa una, umaasa pa rin ang lahat na makakauwi rin siya, gaya na nangyari sa kanyang asawa. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, sinabi ng kanyang mga doktor na nakoma siya. Mula noon, tila huminto ang oras para sa buong pamilya. Dahil sa mahigpit na patakaran noong panahon ng pandemya, hindi basta-basta maaaring makadalaw ang mga kaanak. Kailangan mo nang matiyak na ligtas ang bawat bibisita. At kahit makapasok man sa ospital, ay hindi rin pinapahintulutang magtagal sa loob. Mas mabigat iyon para sa biyanan kong babae. Katatapos lamang niyang sumailalim sa isang operasyon. At bilang isa ring senior citizen, hindi na rin siya maaaring pumunta sa ospital dahil sa panganib na dala ng virus. Bilang asawa, wala siyang ibang magawa kundi manatili sa bahay at maghintay. Ang tanging paraan upang makita niya ang kanyang asawa ay sa pamamagitan ng video call na iniaayos ng kanilang mga anak. Sa maliit na screen lamang niya nasisilayan
ang taong ilang dekada niyang kasama sa buhay. Kapag natatapos ang bawat tawag, muli na naman siya maghihintay ng panibagong balita. Ilan lamang sa kanilang mga anak ang mas madalas na nakakapasok sa ospital. Sila ang nagiging tulay ng bawat balita para sa buong pamilya. Habang ang iba ay walang magawa kundi maghintay at umasa na sana'y bawat tawag ay may dalang magandang balita. Sa mga panahong iyon, doon ko unang naunawaan na may mga laban sa buhay na kahit gaano mo kamalang isang tao, darating ang pagkakataong wala kang ibang magagawa kundi maghintay at magdasal. May mga balitang kahit gaano mo paghandaan, hindi ka pa rin magiging handa pagdating ng araw na marinig mo ang mga ito. Isang araw, matapos ang Kapaskuhan, tuluyan na siyang nagpahinga. Walang salitang kayang ilarawan ang sakit na naramdaman ng buong pamilya. Ng araw na iyon, ang bawat isa ay tila na walang lakas magsalita. Ang tahanang dati ay puno ng tawanan at kantahan ay biglang nabalot ng katahimikan. Mas masakit pa rito ang sitwasyon ng dalawa niyang anak. Ang asawa ko na siyang panganay niyang anak at ang isa pa niyang anak na nasa ibang bansa ay hindi man lamang makauwi upang makita ang kanilang ama sa huling pagkakataon. Dahil sa mahigpit na paghihigpit sa paglalakbay noong panahon ng pandemya, ang tanging nagawa nila ay makiramay at makiisa sa pagdadalamhati ng pamilya sa pamamagitan lamang ng video call. Napakahirap tanggapin na may mga pagkakataong kahit gustuhin mong yakapin ang isang taong mahal mo, hindi mo magawa dahil sa mga sitwasyong wala kayong kontrol. Tahimik na dumating ang araw ng kanyang burol. Isa-isa ang pagdating ng mga kamag-anak at mga kaibigan upang magbigay ng pakikiramay. Habang nakatingin ako sa kanyang kabaong, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga gabing magkasama kami nagkukwentuhan. Ang mga kantang sabay naming pinakinggan at ang bawat pagkakataong inihatid niya ako hanggang sa sakayan sa tuwing ako'y uuwi. Nung unang araw ng kanyang burol, tahimik akong lumapit sa kanyang kabaong. Wala akong ibang pinagsabihan maliban sa asawa ko na panganay niyang anak. Marahana kong yumuko at sinabi ko, "Pa, lubos po ako nagpapasalamat sa pagtanggap ninyo sa akin. Kayo po ang nagbukas ng pinto upang tanggapin ako bilang bahagi ng inyong pamilya at maging katuwang ng inyong anak habang buhay. Nangangako po ako na hindi ko po siya pababayaan, gayon din ang aming mga anak. At hanggang kaya ko, mananatili rin akong kasama at karamay ng buong pamilya. Maraming salamat po, Pa." Pagkatapos ko magsalita, wala na akong iba pang sinabi. Tahimik na lamang akong tumayo at muling tumingin sa kanya. Pakiramdam ko na iparating ko na lahat ang gusto kong sabihin. Napagpasya ng buong pamilya na bago dumating ang bagong taon ay ihatid na siya sa kanyang huling hantungan. Dumating ang araw na naihatid na siya sa kanyang huling hantungan. Hindi nagtagal, sumapit naman ang bagong taon. May mga pagkain pa ring nakahain sa mesa. May ilang batang pilit na naglalaro.
May mga ngiting pilit na ipinapakita. Ngunit alam naming lahat na hindi iyon ang bagong taong nakasanayan ng aming pamilya. Habang ang bawat isa ay tahimik na abala sa kanilang ginagawa, napansin ko ang isa kong bayaw ay pumasok sa silid na dating ginagamit ng kanyang ama. Hindi ko siya sinundan. Makalipas ang ilang sandali, napadaan ako sa bahagyang nakabukas sa pinto ng silid. Tahimik ang buong kwarto. Doon ko siya nakita. Nakadapa sa kama. Nakapatong ang kanyang ulo sa sariling braso. At mahigpit na yakap ang una na dating ginagamit ng kanyang ama. Hindi ko na siya ginambala. Tahimik akong lumabas at niyakap na lamang ang aking bunsong anak na 3 taong gulang pa lamang noon. Sa isip ko, may mga lungkot na hindi kayang pagaanin ng kahit anong salita. Kaya hinayaan ko na lamang siyang mapag-isa at ilabas ang bigat ng kanyang nararamdaman sa paraang alam niya. Unti-unti ring lumipas ang mga araw. Natapos ang pa9 na araw ng pagdarasal para sa kanya. Muli na namang nagtipon ang buong pamilya upang magdasal at alalahanin ang masasayang alaalang iniwan niya sa aming lahat. Bagamat unti-unti na naming tinatanggap ang kanyang pagkawala, ramdam pa rin naming may malaking puwang na iniwan niya sa aming pamilya. Habang papalapit ang ika-40 araw, nagsimula na rin kami magplano para sa isang simpleng salo-salo at panalangin bilang pag-alala sa kanya. Noong mga panahong iyon, may isang malapit na kaibigan ng pamilya ang nagbahagi sa amin ng isang tradisyon. Ginagawa raw nila sa kanilang lugar sa Bicol tuwing ika-40 araw ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Hindi niya kami pinilit na sundin iyon. Ang sabi lamang niya, wala namang mawawala kung susubukan ninyo. Ipiniliwanag niya na pagsapit ng 12:00 ng tanghali hanggang 3:00 ng hapon sa ika-40 araw, wala raw dapat tao sa loob ng bahay. Kailangan nakabukas ang lahat ng pintuan at bago lumabas ay lalagyan ng abo ng uling ang harap ng bawat pintuan. Hindi na namin inusisa kung saan nagsimula ang tradisyong iyon o kung ano ang dahilan sa likod nito. Sa isip namin, wala namang mawawala kung susundin namin ang kanyang sinabi. Kaya napagkasunduan naming gawing iyon pagdating ng ika-40 araw. Dumating ang araw na iyon. Maaga pa lamang ay abala na ang lahat sa paghahanda. May mga nagluluto, may mga nag-aayos ng mesa at upuan, at may mga nagtatayo ng tolda sa loob mismo ng bakuran sa harap ng bahay kung saan kami magsasalo-salo. Bago sumapit ang 12:00 ng tanghali, kumuha kami ng abo mula sa uling. Isa-isang nilagay sa harap ng bawat pintuan ng bahay. Marami ang iniligay naming abo, sapat upang matakpan ang buong daanan sa harap ng bawat pintuan, mula sa isang dulo ng hamba hanggang sa kabila. Sinunod namin ang bawat detalyang sinabi sa amin dahil nais naming gawing ito ng maayos. Pagsapit ng 12:00, sabay-sabay kaming lumabas ng bahay. Iniwan naming bukas ang lahat ng pintuan, gaya ng sinabi sa amin. Sa ilalim ng toldang itinayo sa loob ng bakuran kami nanatili. Doon kami nagsalo-salo, nagkwentuhan, at naghintay na lumipas ang oras. Sa totoo lang, wala ni isa sa amin ang naghihintay na may mangyayaring kakaiba. Ginawa lamang namin iyon
bilang paggalang sa tradisyong ibinahagi sa amin. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, napagkasunduan na naming pumasok muli sa loob ng bahay. Isa-isa kaming pumasok. Wala kaming hinahanap. Wala rin kaming inaasahang kakaiba. Hanggang sa biglang nagsalita ang pinakapanganay niyang apo. May bakas ng paa. Sabay-sabay kaming napalingon sa bandang kusina. Mabilis kaming lumapit. Sa una ay inakala naming may kung anong natapon o kung may anong nangyari sa loob ng bahay. Ngunit pagdating namin sa pintuan ng kusina, napahinto kaming lahat. Naroon sa sementong sahig ang sunod-sunod na bakas ng paa. Hindi isa, hindi dalawa, kundi mga bakas ng isang taong nakayapak na tila naglalakad papasok ng bahay mula sa pintuan ng kusina. Walang ibang bakas sa labas. Ang nakikita lamang namin ay ang mapuputing marka ng mga paa na naiwan sa sahig, na para bang may taong naglakad mula sa pintuan papasok ng bahay. Isa-isa naming tinignan ang bawat bakas. May mga yumuko upang pagmasdan ito ng mabuti. May ilan ding sinubukang ihambing ang laki ng mga bakas sa sarili nilang mga paa. Ngunit wala ni isa sa amin ang makapagsabing sa kanya iyon. Kung may taong tumapak man sa abo sa labas, dapat sana ay may natitirang abo rin sa kanyang mga paa. Ngunit wala kaming nakita. Mas lalong imposible para sa amin ang isipin na may ibang taong pumasok sa bahay. Alam naming lahat na mula 12:00 hanggang 3:00 ng hapon ay walang sino mang naiwan sa loob. Magkakasama kaming lahat sa ilalim ng tolda sa harap ng bahay. Tahimik kaming nagkatinginan. Walang gustong magsalita. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi namin mahanapan ng paliwanag ang aming nakikita. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang lumang litrato ng mga bakas na iyon na nakuhanan ko gamit ang dati kong cellphone. Hindi ko iyon itinago upang patunayan ang isang paniniwala. Itinago ko iyon bilang alaala ng isang pangyayaring nasaksihan naming magkakasama. Marahil, para sa iba ay mahirap itong paniwalaan at nauunawaan ko iyon. Kung hindi ko rin siguro ito naranasan, baka nagduda rin ako. Ngunit para sa aming naroon nung araw na iyon, sapat na ang aming nakita. Hindi namin ipinipilit na iyon ang katotohanan. Hindi rin namin sinasabing iyon lang ang maaaring paliwanag. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may isang bagay akong piniling paniwalaan. Marahil, bago tuluyang magpaalam, bumalik muna siya upang silipin sa huling pagkakataon ang tahanang minsan na puno ng kanyang mga awitin, tawanan at mga alaala, kasama ang pamilyang buong buhay niyang minahal. At kung iyon man ang tunay na nangyari, mas pipiliin kong isipin na ang mga bakas na naiwan sa aming tahanan ay hindi upang takutin kami, kundi upang ipaalam na sa huling pagkakataon, nakauwi siya. Marahil para sa iba ay isa lamang itong kwento. Marahil mayroon ding ibang paliwanag sa mga pangyayaring aming naranasan. Hindi ko rin hinihiling na paniwalaan ninyong ang lahat ng aking ibinahagi. Ngunit para sa isang pamilyang sama-samang nakasaksi sa mga bakas na iyon, sapat na ang aming nakita upang manatili itong bahagi ng aming mga alaala. Ang kwentong ito
ay isinulat batay sa isang tunay na karanasang ibinahagi sa akin. Ang ilang pangalan at piling detalye ay binago bilang paggalang sa privacy ng pamilya. Kung totoo mang may mga pagkakataong nakakabalik ang isang mahal sa buhay upang silipin sa huling pagkakataon ang kanyang tahanan at pamilya, umaasa akong umalis siyang payapa. Dala ang kaalamang hindi siya kailanman malilimutan. Ako si Dada at ito ang isa sa mga kwentong habang buhay kong dadalhin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung mayroon din kayong karanasang hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo maipaliwanag, maaari ninyo itong ibahagi sa ating email. Maaaring ang inyong kwento na ang susunod nating maikwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na gabi, dito sa Ang Kwento ni Dada.